Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ilang segundong pinalakpakan sa loob ng batasan at ilang sandaling tinalakay sa kasaysayan ang pagbanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga katagang West Philippine Sea sa kanyang nagdaang State of the Nation Address. Sa unang pagkakataon na naitaga ni PBBM sa taunang talumpati, hindi lamang ang itsura ng foreign policy kundi maging ang direksyon ng tanggulang pambansa sa ilalim ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng kanyang administrasyon. Sa bisa nito, inililipat na ng Armed Forces of the Philippines at iba pang suporta sa security sector ang pagbabantay sa external defense o hanggang sa hangganan ng Exclusive Economic Zone mula sa dating pagtutok sa internal security kontra mga terorista at mga rebelde. Kaugnay nito ay puspusan ng Department of National Defense sa pagpanday ng mga alyansa at kooperasyon sa ibang bansa para sama-samang maipagtanggol ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. It is incumbent upon your defense leaders and your heads of state to build as much possible mass in like-minded partnerships, building trust and confidence, and with collective action, collective purpose, and collective resolve, we then deter any unilateral attempt to reshape a world order. Kabilang dito ang mga bagong kasunduang pinasok ng Maynila na kamuka ng kilalang Visiting Forces Agreement nito sa Estados Unidos. Abril ngayon 2025, pinirmahan ng bansa ang status of VFA sa bansang New Zealand. Hunyo nang ratipikahan ang kamukang Reciprocal Access Agreement sa Japan habang niluluto na rin ang parehong defense pact kasama ang Canada. Inaasahang magpaparami ang mga ito sa presensya ng mga banyagang sumtalo at kagamitan sa Pilipinas para sa mga joint exercise at mga katulad na aktibidad. Halimbawa na riyan ang Multilateral Maritime Cooperative Activity malapit sa Baho de Masinloc nitong Marso na personal nating nasaksihan bilang isa sa mga piling medyang nakapag-cover ng formation at drills kasama ang warships ng US at Japan. Gayun din, patuloy sa pangarap na modernisasyon ng AFP na nagbinyag na ng pinakamoderno nitong barkong pagdigma ang bagong bersyon ng BRP Miguel Malvara at may tatanggapin pang 12 bagong unit ng FA-50 fighter jets mula South Korea. Pero habang wala pa ang mga ito, sinasanay na ng sandatahang lakas sa kanilang puwersa sa paggamit ng mga armas na hiram mula sa kaalyado gaya ng Nemesis missile system na ipinawesto sa Northern Luzon at ikinagalit ng China. Pareho ng deployment ng Typhoon MRC missile noong nakaraang taon na nakita rin ng DZRH News kung paanong puspusan ng militar sa pagpapatrolya sa mga teritoryo hanggang sa Kalayaan Island Group sa kabila ng lantarang presensya ng Chinese Coast Guard, People's Liberation Army at kanilang maritime militia. Sa katunayan, nitong 2024, tinawag na tagumpay ng AFP ang pagwardya sa WPS makaraang mahigitan ng target sa pamamagitan na lampas 300 maritime patrols, higit 100 air surveillance flights at higit sa 60 reprovision sa teritoryo. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., maranatiling handa ang sultalong Pinoy na ipagtanggol ang bansa, hindi lamang sa mga nangyayari sa rehiyon, kundi sa harap ng global tensions tulad sa gitnang silangan. Apela na lamang na general, huwag na silang kaladkarin pa sa mga isyu ng politika at destabilisasyon dahil profesional na umano ang mga sundalo at nakatutok sa pagprotekta sa soberanya. Sa ika-4 na zona, ano pang plano ni PBBM para sa pagpapalakas sa AFP at pag-iit sa karapatan sa West Philippine Sea? Para sa The President's Agenda, ang ika-4 na zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako si Edniel Parrosa na Laser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.